Ayun. Kung gaano kainit ang pagtanggap sa atin sa Nueva Ecija ng grupong Nueva Ecija Legendary Birds Enthusiast naman ay pinangungunahan po yan ng kanilang president na si Mark Gabriel at Vice President si Maeng Oxalon ng Malditas Aviary naman. Nandun kami no, nung nakarang araw. Ang kanilang chairman na si Louie Yang. Ito yung na-feature natin sa Malditas Aviary mga kaibon ha. Itong mga sinabi ko nga kung gaano kainit yung hospitality na naramdaman namin ni Rupert at ni Joey Atienza sa sa Malditas Aviary. Inulan naman tayo. Inulan tayo ng comments. Nakakatuwa. Halos buong Pilipinas nag-comment po mga kaibon dahil kakaiba talaga nangyari no. Ito. Sabi ni Manuel Jr. Sueña Abrillo. Baka po may ibang karga yung isa sa kanila bukod sa Lutino, sir. Ayan. Sabi naman si Mac Jeff Aguilar, member po ito ng Nelbe no. Always welcome po kayo dito sa Nueva Ecija. Thank you. Shout out naman kay Mac Jeff Aguilar. Prince Mini Avery, iba naman yung binanggit dito ni Prince Mini Avery, taga Nueva Ecija din to. Sabi ni Rob Roy, abangan ulit yung sunod na clutch pag hindi sila naglabas ng red eye. Sure ako, isa sa mga parents ang pale follow. Lumalabas-labas ang pale follow. Madalas nababanggit dito mga kaibon, Rob Roy. Ito naman kay JMG Aviary, nabanggit niya yung retribution dun sa naipakita natin sa vlog, JMG Aviary. Sabi ni Hill Carilla, tingin ko po isang factor na dito yung pagmimixing ng mutation. Tapos hindi na nasusundan ng pinanggalingan. Tama naman no? Kaya nga maaaring sabi ni Sir na ang parents back-to-back split pero yung mga pinanggalingan naka-split din ba sa pale follow? Ayun, pale follow na naman ang nabanggit no? Hill Carilla. Eto, may nabanggit si Katropang Ola ng Pretoria Nest. 100% hindi po back-to-back ang breeder kung nag-anak ng non-red eye. Apat pa naman yung inanak no? Pag nakita nyo phenotype ng Green Opa, Pale Fallow, Pale Sex-linked Combi Mutation, kamukha ng Lutino Opa, yan po mga kaibo, no? Galing sa isa sa mga veterano sa pagbibreed, no? Pagka daw ang Green Opa, Pale Fallow, Pale Sex-linked combination, nagiging kamukha ng Lutino Opa. Nagulat ako dito. At nakauntahan natin si Katropang Olan dito, mamaya kikwento natin. Sabi, anyway, ito muna, papakita ko sa inyo yung picture. Bakit sa mga hindi pa nakahagilap, no? Ito yun. Ayan po yung apat na green na inanak sa Malditas Aviary kay Maeng Oxalon, shout out na naman tayo kay Maeng Oxalon. Napakaganda at napakainit na pagtanggap naman. Ito naman yung parisan niya. Back to back Lutino ang datingan nasilip namin to ng ilang beses malalutino naman talaga pero maraming ang nag-comment no. Ayan no. Ayan po yung issue no, yung napag-uusapan ngayon no. Balik tayo dun sa mga comment. Maski yung sa Alps 1 ko nga, solid bronze palulay, nagbabato ng Green Opa, at least 2 out of 4 siblings. Ayun, throwback daw ang tawag, sabi ni Tax 3. Sabi naman ni Renante Reyes, pale follow light form po malamang ang isa sa magulang. Sa tingin ko lang, sir bro. Ayun, pale follow na naman ang nabanggit, no? Narinig ko ang parents nila ay Green Opa Split Ino, Pablo Opa Split Ino, Eugene Christopher Sisodoy. At sabi nga niya, possible throwback. Abangan ang susunod na clutch. Tama. Inaabangan po talaga natin yung susunod na clutch. Joris Pamintuan New Mole. May ganyan ako, double recessive ang tawag niya, no? Back-to-back Lutino, declare ng pinagkuhanan ko at mukha naman talagang back-to-back Ino. Nakaapat na clutch sa akin, lagi nagbubuga ng visual Ino, pati pastel. Nagbubuga ng pastel, split Ino, split pale follow. Ganun ba yun? Hindi parang pastel Ino dapat lalabas yung Lutino na na-declare. Hindi, magmumukhang Lutino siya kung naglabas siya ng pastel, no? Kasi alil jeans to. Anyway, papaliwanag pa natin to, no? Joris Pamintuan New Mole. Thank you. Tristan Roxy de la Cruz. Opa Pale Follow Dilute. Ayun naman ang kombinasyon na naisip niya. At mukhang na-experience na to, Opa Pale Follow Dilute yung isa dyan. Siguro kamukha kasi ng Lutino yun. Grayish nga lang ang flight feathers. Ayun, medyo nag-grayish. Pero, eto. Naku, dapat pala na ipakita natin ito. Dali, mga kaibo, no? Yung dahil nga nababanggit na may grayish yung flight feathers, nagpadala naman sa atin ng video nung kanyang parisan na back to back. Sabi ko kasi pa-video naman bro para makita natin kung anong datingan nung mismong parisan. Ito mga kaibo no. Ito yung video niya nung dalawang magulang. Ito isang magulang. Pakita natin. Ayan yung isang magulang.
Op, ayan. Kita ba? Ayos ba? Ayan, ayan ha. Oh, ayan. Tingnan niyo po kung Lutino ba talaga ang datingan or may sinasabi kayong mga combination ng pale follow, opaline, dilute. Yung iba sabi pa Ewing, no? May kinalaman din daw ang Ewing. Oh, ayan. Ayan yung isang magulang ha. Okay. Ito yung isa pang magulang. Ito naman yung isang magulang ha. Ayan. Ito naman yung isang pares. Dilaw ang rampa, dilaw. O pala, kitang-kita. Tingnan nyo ba kung puti ba yung flight feather o may pagka-grayish ba? Ayan, tingnan nyo mabuti. Ayan. Okay, nakita nyo, no? Sige. Okay. Balik tayo dito sa ano. Sabi naman ni Erwin Asuncion, sa tingin ko sir, na nagkaiba ng mutation. Imposible yan or anong genotype niyan. Ayun. Toby Tax, hindi po back-to-back ino yan sir, kaya naganak ng green. Yun nga sinasabi ng karamihan, ano? Kim Kimoy, mas maganda ibangga yung anak nila na green opa sa mga visual pale follow. So magte-test breed nga naman ng visual pale follow. Maglabas sila ng visual pale follow, meaning visual pale follow yung pares na Lutino. Okay, Kim Kimoy. Pero hintayin muna natin sunod na clutch mga kaibon. Kasi mangingitlog na uli eh. So pagkatapos siguro nun, saka tayo magte-test breed ng isa pa. MP Light, pwedeng pale sex link pale follow yung isa dyan sa parisan niya sir. Ayun, ito rin yung nabanggit ni Pretoria Nest ha. Pale sex link tsaka pale follow opa ang parisan. Chris Bunda, good day po. Baka opa pale po isa sa kapares. Yun nga sinabi, back to back Primino yung lumabas sa kanya. Wow, what happened? Nelson Faustino Balagtas. Ayun naman. Mark Gabriel, ang president naman ng NELBE, no? Salamat po sa dagdag na kalaman. Ayun, Mark Gabriel. Hindi pa lumala. Ayun. Ayun sabi ni Prince Binevery, sana pagbalik nyo bro, makapunta din ako. Taga Nueva Ecija din to eh. Archie Alfonso Buwan, kung totoo nga pong back-to-back Lutino, nag-anak ng 4 na green, ibig sabihin, ng MOI ng Lutino, hey guys, huwag mo na maingay. Shh, Pendi! Apa? Pendi! Sorry, napasigaw ako, ingay ng aso. Ingay ng aso. Pasensya na, na-distract ako sa ingay ng aso. Okay, balik tayo. Kung totoo nga po yung back-to-back Lutino, nag-anak ng 4 na green, ibig sabihin ng MOI ng Lutino, hindi recessive. Magandang tanong ha, Archie Alfonso Buwan. JMG Avery, posible po kaya baka may ibang kargang visual red yung parents nila like pale follow na naman ang nabanggit, no? Possible throwback, sabi ni Renren Ramirez. Erwin Asuncion. Lana Rahera, sadyang mahiwaga po talaga pag-iibon. Yung Lutino opahin, times power block ako, naganak ng green, opa pale follow. Pale follow na naman. Lana Rahera, Mervin Bora, bakit po pale follow po ang isa? Tinatanong na naman nyo kung pale follow, no? Christopher Cruz, William Andal Gonzales, try mo sir, anak nyo ibangga sa pale follow, nagpapalabas ng pale, alam. William Andal Gonzales. Ayun nga, pale follow na naman na nabanggit. Rolando Templo Nuevo, sa akin nga, back-to-back Lutino opa, naglabas din ng green at blue opa. Kakaiba rin. Sana na-document nyo po ito mga kaibon ha. Rolando S. Templo Nuevo. RLAA, Avery, baka po isa sa parents is pale follow opa Ewing. Ayun, may sinasabi rin silang pati Ewing kasama, no? Yung mga kombinasyon, pale follow opa Ewing. RLA Avery, Oliver Orpilla, posible ba siya na nag-throwback? Abangan natin. Jren Avian Habies, back-to-back ino yan, pero baka same din na back-to-back split pale follow. Ito, magbibigay tayo ng ng mga graph and chart na paliwanag, susunod dyan ha. Lavaland Farm, pale follow ang isa dyan. Ayun, pale follow talaga. RSA Avery, Rene Almario, yes. Melchor Santiago, Ryan Manuel, baka pale yung isa. Ayun, bago to. Babasahin ko, no? Akala nang nagbibreed, sabi ni Republic Avian Dos Viper, Ino Green Opaline, ang hindi niya alam, malamang isa dyan, pale follow green opaline, sabi na nga ba. Marami nagsasabi, no? Bibigyan natin to ng paliwanag. Babanggitin natin kung bakit pagka talagang Ino, hindi dapat mag-anak. Okay Republic Avian Dos Viper yan, mga kaibon. Ibon Moto Taytay, both red eyes ang parents, tapos naganak po ng normal, amazing. Emil Lusada naman, Joel Manlapas Floranza, red eye. Red eye po ba? Lumabas sa green nyo? Ayun. Sabi ni Sandro Farina, si katropa to ha. Sandro, what are his parents? Ayun, nagtanong na nga kasi malamang iniisip niya, hindi talaga Ino, no? Sandro Farinas. Brian Miguel Semilla. Kuya Mark Gabriel, my idol. Kima Canono, ayun. Sane Alfonso daw. Joe Cruz.
Test breed nyo po yung anak. Kapag hindi nagbuga ng lutino, baka isa sa parents, fail. Fail palo na naman. WNJHJ and Waj Amisola 1. Nangyari na rin sa akin yan. Back-to-back lutino. Pero inanak is pastel, no red eye. Pastel ino to kung nagla-anak ng pastel. Hindi siya back-to-back lutino. Anyway, dadating tayo dyan mga kibo, no? Mil Gonzalez Vidal. Sure po, may kargang fail palo yung isa dyan sa parisan niya. Ayun, fail palo na naman. Mil Gonzalez Vidal. John Salsos JRZ Aviary. Baka po yung isa, fail follow. O yun, sunod-sunod. Puro fail follow ang paliwanag. Seba, Chunulyab, ako ba naman? Sonny. Sunny o Sonny. Yung lolo po niya, baka green. Kaya nagbuga ng green. Ayun naman na nabanggit niya, no? Ryan Manuel, malamang fail yung isa dyan. EJ Papa, fail follow times ino yan. Light form lang yun, fail follow. Ayun, may sinasabing light form, no? Ibon Moto Taytay, Kima Kanono uli. Ayun, naubos na. Haba, no? Medyo mahaba, ang dami. Ibo, haba noon pero babasahin natin para makita nyo buong Pilipinas na nag-comment at nag-react. Bakit po nakakapagtaka na ang back-to-back lutino, bakit magtataka talaga at mag-aanak ng green at hindi lang isa, apat ang inanak na green. So lalong maa-amaze ka, kagulat-gulat. Ipapaliwanag ko muna kung bakit hindi dapat mangyari yon. Pero sumasabit na, kailangan nating teka. Ayun naman. Sino ba naman? Ayan, may blended stick ka. Joey Atienza sa Avery. Ito yun, sarap naman. Nilagyan pa natin ng buko juice. Ito po mga kaibo, natikman ko na to. Kahapon pa, cheese bread naman. Ng Hola. Hola yan, ayan, Basta Hola, manyaman. Naku, thank you po, Maeng Oxalon ng Malditas Avery. Kasama po ito sa hospitality niya. Pinag-uwi niya pa tayo. Ang sarap nito. Kahapon ay nakatatlo yata ako. Ayun, inom muna tayo. Ayun. Shoutout ulit sa Nelbe, Nueva Ecija, legendary birds enthusiast. Mark Gabriel, President. Vice President, si Maing Oxalon. At chairman nila, si Louie Yang. Iba pa, si Mac Jeff Aguilar, si Rodel Reyes. Yung iba, nakalimutan ko na tuloy. Hindi ko pa napapabigyan ng friend request. So mga kaibon, bakit ka magtataka? Back-to-back lutino. Mag-aanak, 4 na green. Sana kung isang green, pwedeng maipaliwanag ng reverse mutation, epigenetics, at ano pang yung mga tipong masyado ng technical. Napapaliwanag po yun mga kaibon. Pero 4, kakaiba. Ito, papaliwanag ko sa inyo, no? Galawan to ng mga recessive mutation. At ang ino, may sex link, may non-sex link. Dahil nasa feature tayo, non-sex link ito. Ito yung simple recessive. Ito po yung galawan niya mga kaibon. Dali lang. Ayun, ayan. Kak, tsaka hen. Kita ba? Recessive to, simple recessive. Sulat na natin para maintindihan. Hindi ito yung sex link, non-sex link. So, ito po, lagi ko po sinasabi, ito maganda, parang nagla-live tayo. Kak, may isang pares po yan ng chromosome. Diyan po nakakarga ang mga color. Pero maaring sa iba't ibang, kasi 23 pairs of chromosome yun, ulitin ko lang. So, kunwari lang, itong isang pair ng chromosome, dito nakapasok yung ino. Okay, pares po lagi ng chromosome sa kak. Ito po yung galawan kung paano, kung ano resulta ng mga magiging anak. Ito, hen, ganun din, Ipagpapalagay ngayon natin mga kaibo na ang ino gene nandito. Ayan, isi-shade natin, Ayan, isi-shade natin, dalawa. Parehong may ino gene mga kaibon, ayan, ino. Lagyan natin na ino. Mga kaibon, pagka recessive, alam na to ng karamihan, kailangan bago maging visual, dalawa ang karga. Ito yung ibig sabihin ng dalawang karga. Okay? May ino dito sa kabilang chromosome kasi pares ng chromosome yun. May ino rin, parehong-pareho, ino din sa kabila. Identical. Okay? Parehong-pareho, identical. Ang tawag po actually dyan, homozygote. Ayun, nasingit natin. Mga kaibon, homozygote. Pag mag-isa lang, wala dito, heterozygote. Pero dahil identical, parehong magkatapat, homozygote. Kaya ang tawag actually sa visual ino, homozygote ino. Pag binanggit na homozygote ino, visual ino. Okay, So ang parisan, back-to-back ino, di ba? Tingnan nyo yung hen. Lalagyan din ngayon natin yan. Ayun. Ayan, pareho na ngayon. Parehong may ino. Ino. Ayan, tingnan nyo, di ba? Homozygote ino din yung hen. Visual din, kasi dalawa Dalawang karga di ba? Pagka recessive, diba? May quiz pa tayo dyan. Sa parehong visual.
Ngayon, ano ang iaanak? Yun ang tanong. Ano ang iaanak ng back-to-back homozygote ino? Ibig sabihin, visual ino pareho. Anong iaanak? Paano natin malalaman kung ano dapat ianak? Ayun na nga po, sa proseso ng pagtatalik at pangingitlog ng ibon, nagkakapalitan ng chromosome. Hindi lang naman sa ibon to, mga kaibon. No? Sa lahat ng hayop, tao. So hindi lang ibon, pati sa halaman. Kaya nga sinasabi ko yung homozygote at saka heterozygote, applicable po kahit sa iba't ibang hayop. Kaya lalo na sa iba't ibang mutation, hindi lang sa aqua. Kaya homozygote ino tawag natin dito eh. Okay? Pag nagkakapalitan na ng chromosome, ang lalaki at babae, gagawin natin dito para nagla-live tayo. Para maintindihan nyo, nakataka-taka na maglabas ng normal green. Okay? Dali ha? Ayan mga kaibon ha, nilagyan lang natin ng 1, 2, and 3, 4. Pero kahit A, B, C, D yan. No? So nagkakapalitan po ng kombinasyon yan. Nagkakaroon ng kombinasyon. So sa pangingitlog to proseso ng pagtatalig at pangingitlog. So pag nagkaroon ng kombinasyon, magkakaroon ng kombinasyon 1 and 3. Susubukan natin i-combine dyan 1 and 3. Diba? Tingnan nyo ngayon ang 1 and 3. Hindi ba yung 1 may kargang ino? Ayan, no? Hindi ba yung 3 may karga ding ino? So, ang lalabas, may kargang ino pareho. Okay? I-combine mo ngayon yung 1 sa 4. Tingnan natin. Ito, pag nakabisado nyo, matutuwa kayo eh. Kasi magigets nyo kagad yung proseso eh. Ayan. Yung 1, lagay natin dito. Lagay natin yung 4. Di ba yung 1 may inong karga? Ayan. Di ba yung 4 may ino ring karga? Ayan. Pareho na naman. Homozygote na naman. Gagawa tayo ng kombinasyon ng 2 and 3. Wala pang kombinasyon ng 2 and 3. Ito. Nakita mga kaibon ha. Ayan. Kombinasyon ng 2 and 3. Ayan. Ayun 2. Tingnan nyo. May ino din eh. Diba? Ayan. 3. May karga din. Homozygote na uli yan. Dalawa yan. Parehong ino. Ay kombinasyon naman ng 2 and 4. Ayun 2 and 4. Ayun. Ayan mga kaibon. Yung 2. May karga din eh. Kargado. Kargado rin yung anak. Okay? Ayan ha. Kumuha uli sahin ng isang chromosome. Nagko-combine yung 4. Kargado rin eh ayan. So may 4 na kombinasyon mga kaibon. Ito lahat yung mga magiging anak. Kasi nga nag-combine. Sa parisang homozygote na cock, homozygote na hen, parehong visual ino, back-to-back ino nga eh. Ang lahat na lalabas ng anak, di ba, pinagpares-pares nyo na, kitang-kita, live na live ang dating. Lahat parehong homozygote ang mga anak. Puro visual lahat. Puro ino. 100%. Ayan Tigalawa, di visual ino yan. Yung kombinasyon ng 1 and 3, visual ino. Kombinasyon ng 1 and 4, visual ino. Homozygote pare-pareho eh. Kombinasyon ng 2 and 3, ganun din, pareho din. Pareho may karga. Kombinasyon ng 2 and 4. Iyan ang dahilan kung bakit ang dapat ianak ng back-to-back Lutino, dapat 100% Lutino din. Di ba? Ang ganda ng graphs natin. Kitang-kita nyo, live kong ginawa. Yung mga kombinasyon. Pare-pareho sila. Homozygote inong mga anak. Puro visual ino lahat. 100%. Ilagay na natin 100% naman mga kaibon. Visual ino dapat ang ilabas. 100% visual ino dapat sa parisang back-to-back na Lutino. Okay? Ganun yung parisan ni yun yung nakita nating parisan ni Maing Oxalon sa Malditas Aviary. So dapat walang lalabas kahit isang green. Kahit isa dapat walang lalabas. 4 ang lumabas sa kanya Teka, masabit na naman Panalo. So dapat 100% visual ino. Ngayon, kung meron mang lumabas na normal green, inaasahan namin pa isa-isa. At maliit ang tsansa. Konting-konti ang tsansa may maglalabas ng isa. Lalo to 4, so nakakagulantang. Kaya na-i-feature natin. Okay, ulitin natin Ayan po ang paliwanag sa mga recessive. Hindi lang po to ino. Kunwari, palitan nyo lang yan ng blue.
Palitan nyo lang yan ng blue. Blue 1 o blue 2. Ay lahat na, kung kunwari, back to back blue. O di ba lahat magiging 100% visual blue? O, palitan nyo lang yan ngayon ng dilute. Kasi yan, dilute din recessive din. O yan, isipin nyo, dilute yan. Ganyan ang parisan nyo, back to back dilute. 100% visual dilute dapat ang lalabas. Ganon din sa lahat ng mga palo, mapa branch palo, dan palo, pel palo, kasi recessive yun eh. Okay? Ayan po ang proseso ng kung paano nyo malalaman kung ano yung iaanak pagka back-to-back recessive ino, recessive blue. Okay Kaya, ang inaasahan, wala talagang iaanak na green kahit isa. Pero kung may isa man sumulpot, maaring maipaliwanag ng reverse mutation. Marami pang pwedeng ipaliwanag na mas komplikado. Pero nangyayari, pa isa-isa. Pero ang apat nakakagulantang. Amazing talaga. Kaya naman may mga nag-comment. Ngayon, ito po mga kaibon. Pinagpapalagay muna natin na talagang lutino yon. Okay, so wala dapat lumabas. Pero paano natin ipapaliwanag, di ba? So ngayon lumabas yung mga paliwanag na baka pale follow. Ngayon po, hindi po natin i-discount or hindi po natin na kumbaga open tayo. Tatanggapin natin na may mga ibang paliwanag, pansamantala. Pero sana po documented, napakaganda kung documented yan eh. Kung marami po nagpapatotoo na mga veteranong breeders na talaga namang merong lalabas na mukhang lutino, actually meron pong nagpadala sa atin ng teka, nasan ba yun? Sayang naman ewan ko kung nalagay na natin sa PM sa PM. Tingnan natin. Meron po nagpadala sa akin ng sabi niya ito yung mukhang kombinasyon. So kung napansin niyo ang mga kombinasyon na sinasabing magmumukhang lutino, may kinalaman talaga unang-una pale follow. Tapos naisisingit yung Ewing, naisisingit yung dilute at yung pale sex link. Ngayon na nabanggit po ni Pretorianes, talaga naranasan nila yan, hindi lang siya. Yung iba niya pang mga katropa, sabi ni Olan ng Pretorianes, nagmumukha daw po talagang hitsura o phenotype na lutino. Ang kombinasyon ng pale follow at saka pale sex link OPA. Okay pale follow, pale sex link OPA. Nawawala rin yung rampa na melanin kasi yung OPA yun ang isa sa mga galawan ng OPA na tatanggal niya. So nagmumukhang lutino. So ang tanong ko sa kanya, bro, usually magla-light gray yung feather pa rin eh. So yung sinasabi mo bang kombinasyon na pale sex link, pale follow OPA, puti na talaga yung yung feather at saka parang halos wala nang pinagkaiba sa lutino. Sabi niya oo raw. Kaya lang nang naghanap tayo ng hindi pa niya mahagilap yung mga pictures. Pero dahil we will take his word na yun na sinabi niya kasi kilala ko naman to, legit ito at may integrity. Hanapin niya pa yung mga iba pang pictures, mahagilap niya. Kayo po mga kaibon, yun din ang gusto kong mangyari. Kung may nababanggit kayo na may kinalaman itong Ewing pale follow OPA, mga ganong kombinasyon or pale follow dilute OPA o ano pa mang kombinasyon na may pale sex link din tsaka pale follow, sana po meron kayong documentation. Kasi po ganito po yun mga kaibon. Wala po akong nahagilap na na informasyon na meron palang lutino. Iturong talagang lutino na sinasabi nyo nga na halos walang pagkakaiba sa lutino, na iba po pala ang genotype. Di ba? So, nakaka-curious. Pero ito pala, mabanggit ko lang, lalong maiintindihan pala ng mga kaibon kung ano yung phenotype sa genotype sa sitwasyong ito. Singit lang. Ang phenotype po, yun po yung hitsura kabuuan. Kasama na dyan yung ilong, tuka, tuka, lahat. At saka yung kulay. Laki ng ulo, yung mismong katawan, yun yung phenotype Pero, dun muna tayo sa color mutation. Yung phenotype ng color mutation. Okay? Lalabas po pala na ang phenotype na lutino, ipagpapalagay natin na na tama yung obserbasyon nyo na merong mga kombinasyon na nagmumukhang lutino. Pagpapalagay muna natin kasi hindi pa documented Wala pang nagpapakita talaga ng matinding documentation. So, pero dahil open tayo, kinukonsider pa rin natin mga kaibon, wala no problem doon. Magpakita po kayo ng at malalaman natin na pag sinabing lutino phenotype, hindi pala agad-agad na lutino gene yun. Ipagpapalagay lang muna natin. Yun ang ibig kong sabihin niya ng phenotype. So, pag may lumabas na lutino, kunwari, parang ganito, nandito na rin lang tayo, papakita ko na sa inyo. Kunwari, ganito, mga kaibon, Ayan,
Ex-Farmers Flock naman. Ayun, oh. Lutino OPA niya. Okay, So, ngayon, pag sinabing Lutino, dahil nga may sinasabi kayong may naghihitsurang Lutino din po talaga na iba ang iba ang kombinasyon. So ngayon, ang pwede na nating sabihin, bro, ano yung ibon mo? Ang phenotype pala o hitsura niya o phenotype niya Lutino. O ngayon may kasunod na. Anong genotype? Di ba? Kasi nga, hindi lang pala Lutino gene ang may kinalaman sa Lutino phenotype. Sinasabi nyo, may kombinasyon ng pale sex-linked pale fallow OPA. Maaring may kinalaman ng pale fallow Ewing OPA. Ganong kombinasyon, isama mo na dilute. Pero kadalasan pale fallow, dahil nga pale fallow, medyo 95% na melanin tinatanggal. Kaya medyo malapit-lapit talaga sa Lutino. So ngayon, yung phenotype tsaka genotype, eto na ngayon. Yes sir, may Lutino phenotype ako. Di pwede ko na kayong tanungin ngayon. O sige, ano ang genotype? Kasi hindi na automatic na pag Lutino phenotype, Lutino gene ang may kinalaman. Kasi sabi nyo nga, na may hitsurang Lutino na talaga na may ibang kombinasyon So ngayon, maintindihan nyo na ngayon yung phenotype tsaka genotype. Pag sinabi nating Lutino phenotype, pwede ko na kayong tanungin, anong mga genes na nag-combine, kaya nga genotype Anong mga genes ang combine para magmukhang Lutino phenotype yan? Diba? Tinanong ko ngayon yung genotype. Nasingit. Humahaba na mga kaibon. Sana hindi nyo ako binitiwan. Okay? Tatapusin natin dito to. Magkaroon pa tayo ng clarification para sa susunod na vlog kung kailangan pang i-clarify. Sinasabi ko lang, hindi talaga dapat mag-anak ng isa o apat pang lumabas apat na green ang back-to-back Lutino kung talagang Lutino siya. Diba? Dahil ito yung yung galawan na yan kanina, diba? So dapat talaga 100% visual inon lalabas Okay? Pero naglabas ng apat, kaya kayo nagulat. Ang daming comments. So ngayon, ang kailangan ko po sa inyo mga kaibon, kasi open tayo, hindi ko sinabing mali kayo. Ako'y matutuwa pag napatunayang tama kayo. Kasi may bagong kaalaman At pwede naming ipasa ni Robert yan. I-email ako kay Dirk. Sasabihin ko, Dirk, may ganito pala. May Lutino phenotype pala na may iba pang genotype. Ibang kombinasyon. Hindi lang Lutino gene ang may kinalaman. Pero kailangan natin ng documentation na matindi, record keeping. So dapat meron kayong record. Ito yung leg band number, ito yung ring number, ito yung magulang, ito yung ID niya, ito yung ID ng lolo, ito nilabas. Ito talaga mukhang phenotype na Lutino. Pero ang genotype niya pala is pale fallow, pale sex-linked OPA. Kaya naman pale fallow Ewing OPA. Kaya naman kombinasyon ng pale fallow dilute OPA or dilute pale sex-linked. Anything na may kinalaman sa pale fallow, lumalabas itong pale sex-linked, Ewing tsaka dilute. Pero sabi ni Kaulan na talagang naobserbahan niya na hawig na talaga sa Lutino phenotype is yung pale sex-linked tsaka pale fallow OPA. Gagawan pa po natin ng another paliwanag kung ano yung maaring galawan na yan. Kailangan ko lang po ng documentation sa inyo mga kaibon. Para natin, medyo curious din si Dirk niyan. May ganito pala. Kailangan lang ng documentation. Pictures and videos, tsaka yung record keeping. Yung mga leg band number, anong mga ID nila. Okay, matitrace natin kumbaga yung pinanggalingan. Yun lang po, nakakatuwang color genetics, di ba? Mahiwaga pero nagkakaroon ng paliwanag. Salamat po mga kaibon. Comment lang at clarify pa. Kung meron kayong mga record keeping, sabihan nyo, PM nyo kagad sa akin o ilagay nyo sa comment. Salamat. Hasta la vista!